kung walang Diyos, tako. Kagaya ng paniwala na iba, hindi naniniwala sa Diyos. Kung walang Diyos, wala nang pag-asa mundo. Wala nang kakwenta-kwentang mabuhay pa sa mundo. Mabubuhay ka ng 70 taon, maninigas ka pagkatapos. Sa loob ng 70 taon na yun, makakasalunga ka ng mga problema sa isang barumbadong anak o sa isang taksil na asawa o kaya problema sa isang inggiterong kapitbahay. Pagkatapos sa intriga sa opisina, sa iyong place of work, at pagdating sa mga relihiyon, naiintriga ka rin sa dami. Palagi ko, yung 70 anyos na ikabubuhay mo sa mundo, wala man 10% nun nang nabuhay ka ng tahimik at payapang-payapa. Kaya lalabas, kung walang Diyos, para bang ang buhay sa mundo is something that is not desirable. Especially sa kondisyon ng mundo sa ating panahon. Hindi na po masyadong hospitable ang mundo. Sa mga iba't ibang bagay, hindi mo masasabing masarap tumira sa mundo kung walang Diyos. Kaya lang ka lang nagkakaroon ng konsolasyon na kung ikaw ay naapi, hindi ka nawawalan ng pag-asa sapagkat may Diyos, na kung ikaw ay mayroong suliranin na hindi mo kayang lutasin, hindi ka nawawalan ng pag-asa dahil may inaasahan kang Diyos. Na kung ikaw ay halimbawa mayroong hindi maintindihan at may hindi maipaliwanag ang iyong kapwa, naghihintay ka ng paliwanag sa darating dahil may Diyos, alisin mo ngayon yung lahat, guguhunan lahat ng pag-asa ng tao. Wala na ako nakikitang ikabubuti pa ng mundo maliban dun sa kumilala tayong may Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay at siya rin ang otoridad na makapaglalagay ng lahat ng bagay sa kaayusan. Sapagkat sa ayaw natin sa gusto, lahat ng bagay naman nasa ayos yan sa umpisa. Kaya lang nawawala ng ayos, nadidisarray. Ayan. Hindi po ako naniniwala sa paniwala ng iba na ang mundo nanggaling sa isang chaos na may sumabog na malaking malaki, nagkahati-hati dahil sa pagsabog, may naging buwan, may naging mundo, may naging Jupiter, may naging Saturn, may naging Venus. Hindi ako naniniwala na ang pagkairal ng mundo ay aksidente. Yan ho paniwala ng ibang mga pilosopo